Hi guys, good afternoon. Yes, time check. 12:33. Abi na ko og alauna na. Anyways, mo ni mag-start na sad ta sa atong vlog karon. Og location check na ako diri karon sa Netherlands. And by the way, ang akong video kung nakita ninyo is na ako sa Ukraine before. So karon nag-move na ko diri sa Netherlands og akong i-share sa inyo ang akong reason nga nung na ako abot ko diri sa Netherlands gikan sa Ukraine. So mao ni mag-start ta sa atong vlog kay for some reason sab mga friends na demonetize ang person, you know. So guys, mga mao to mga friends, gikan ko og Ukraine. Nag-move ko dire, nag-start ang giyera dito is around March. Pero by December is mao na tong medyo nagkagulo-gulo na dito or hindi siya gulo pero parang anay mga red alert baga ganon. Tapos syempre ang kami murag nag-move mi sa gikan sa Kiev padurong sa Lviv kay gikuan mi sa embassy nga mao lagi na delikado lagi dito sa mga Pilipino, mga OFW dito mismo sa syudad. So mao to na ang kami nakaabot mi og Lviv, mga kuan na siya 6 hours ang kuan travel time diha gikan sa Kiev padurong dito gamay lang na siya nga syudad, gamay lang na siya nga city, syudad city, naa na siya duol sa Poland na siya. So mga pila lang na siya ka kilometers. Mao to long story short ganon is December tapos ning abot pa siya January. Sige na to mga hot nga balita talaga, mga hot nga balita no nga magira na dito ba anytime. Tanan nga mga embassy mag-evacuate na or mga ganon, pero sige gihapon mi og tan-aw sa balita pero wala pa jud gihapon. So nanay mga local news nga ginabantayan ang mga border lines sa Ukraine kay naanay mga army nga gikagrasya nga nagabantay dito or nagaatang-atang na dito sa ilang border, no. Pero sa kaluoy sa Ginoo wala jud to siya nadayon or naalay mga kuang-kuan nga hadlok na siya, pero naghugot bakos gihapon ta kay didto ra man ang atong pangita as an OFW. So didto ra ang atong panginabuhi. So mobalik gihapon mi og Kiev pero kang kakulba di na gyud mabayran kay basin lagi anytime nga naay mobuto unsaon. So mao to mga January wala gihapon siya hantod na siyempre isa ka month sa January tapos wala gihapon. So abi dili na madayon kay wala man nadayon siya og December kay mao man toy ilang timeline nga December daw, tapos pagka January wala gihapon, tapos ang balita is dili na daw idayon ang gira kay ang abot naman siya January tapos wala, pero moingon na pod ang balita nga by February mao na gyud daw na time nga ila na gyud daw sulungon ang Ukraine. So mo kuan na pug ka di ba, parang pagkasunod adlaw lahi na sa balita mi og murag unsa, pero hadlok gihapon siya, no. So mao to nagampog gyud ta sa Ginoo nga unta na dili madayon ang gira kay unsaon na lang ang atong panarbaho, di ba. Pero ang uban wala sila nagpadala sa ilang mga kahadlok kay ang gipadala nila sa ilang hunahuna is ang kwarta gyud nga ang panginabuhi gyud na OFW ka tapos makuan pag gyud ka sa gira, di ba. So kuan kay siya kanang traumatic kay siya hunahunaon, pero dili na lang ka magunahuna nga naigira. Ang imong gunahuna is ang gira sa kalisod sa Pilipinas. Kung muuli ka nga wala pa kay tigom, kung muuli ka nga hindi na siya kapugngan ang hunahuna. So kami
struggle na kay mi ato kay mo lagi to nag-move lagi mi og Lviv tapos mga 1 week man ata mi dito tapos mahal kaya ang hotel tapos ang among kwarta budget ra kaayo kay gusto lagi ta nga ma-safety ang atong kinabuhi di ba. Um, pero ang ubang OFW wala jud sila naka-move dayon. Kami ra jud murag pila ra mi ka buok kay gipayagan or among gi-insist jud ang among employer nga gi-advise nami sa among embassy nga mo hawa sa give anytime kay magira lagi. So kita kami adto pila mi ka buok adto nga nag-stay og Lviv tapos wala man na dayon. So night time nga murag na board na mi dito kay unsaon man ni namo kung mag-stay ra mi dito magsige mi dito bakwit-bakwit tapos wala man daay gira di ba. So wala dili madayon ang gira walay gira. So mao to nga that time namalik na lang mi og give kay paminawan namo kung dili gyud siya madayon og gira o dili gyud siya modayon anang February is mo balik nami sa among employer kay lisod na kaayo di ba. Pero ang gobyerno is determinado gyud sila nga anytime evacuate gyud ang mga Pilipino kay magira gyud. So mo to nga time winter man to siya. So siguro gumikan to sa tugnaw init tapos na stress kaayo may kay dala dabi ang mga bag no. At that time nagdala mi ato og mga bag namo nga enough namo nga kung makauli man gani Pilipinas is madala po namo ang among mga sinina di ba uban. So mo to nag-stay mi og Lviv for pila ka days. Tapos namalik na sad mig Ukraine kay nang Kiev, namalik pod mig Kiev kay wala po na dayon. And then pagka mga naana to siya sa kuan before to siya mag-end sa February, nana to'y gipadala nga mga kuan sa ang gobyerno sa Pilipinas nga padala sila og mga tao kay time ato nga pandemic pa man. So kung kinsa daw tong voluntarily nga mouli magpalista na kay aron tagaan og kanang kuan kanang assessment sa paglupad no pagsakay sa eroplano. So motong ang ako kita mo lagi ni ang first no. Ako nagpalista na lang ko kay gusto pa nako nga masave akong kinabuhi o gusto nako nga buhi pa ko kisa bagoy gusto mamatay no bahala na ng kwarta kitaon paghapon na sa kuan sa pag-abot sa ubang panahon kung wala na gira makabalik pa man. Okay, so mo to nagpalista ko pero para nagpalista para makauli, 'di ba? No, para makauli o pagkahuman ana is na nagkandak na sila og medical examination kay para sa kuan COVID lagi to nga time lagi. So mo to adto mi dito sa medical para magpa-check kung na ba kay gibati. Karon wala mo koy gibati at that time. Wala jud koy gibati at that time. Ambot lang pero akong kuan pag medical namo as in wala gyud ko'y gibati as in healthy so kaayo ko adto nga time nga nagpa-medical ko. Daghan mi ato kay naapoy mga uban dito nga ay mga anak nga Ukrainian tapos ilang mga asawa papauli-on na pero ilang mga bana di kauli kay bawal man kay mao man na ilang balao dito nga dili makauli ang mga laki nga citizen. So or dili makahawa kung walay mga medical issues. So mo to nga pa-medical ta pero ako healthy kay ko sa akong pamati adto lang sa akong pamati healthy kay ako. Pero unfortunately atong time na medyo mao na gikuan na gid nila gi-finalize na nila ang mga muuli ning abot ang result nga mao to na ako'y COVID adto nga time. So ang result sa ako is na ako'y COVID. So mo atong wala ko nakauli kay dili man ko payagan nga mo sakay sa eroplano. Kay naalagi daw ako'y COVID. Mo to'y sad moment na ako no nga
nga dili ko makauli gumikan kay na ako'y COVID, dili ko makasakay sa eroplano. Nakamata na lang mi one morning per kidahay karon gipahibalo nila sa ako nga na ako'y COVID, tapos na ako'y COVID adto or 2 days before to sila magplano nga mag-repatriate, tapos gipahibalo nila sa akong kauban nga na ako'y COVID, tapos iya pong gisulti sa ako. And then pagka next morning na lang na mga 5 AM man ata to siya nga nakadungog na lang mi nga sobra ka kusog na ang buto sa airport, kay gipasabog na day ang airport sa Kyiv, no, international airport. Moto na wala to sila naka dayon og wala nakadayon og kuan kanang flight ang mga repatriate diha mismo sa Kyiv airport, kay sabog na ang airport ug sarado na, wala na mga eroplano nga pwede makasulod o makalupad. So mo to ang ilang gibuhat sa amo is wala gihapon mi nila gipahibalo, wala, not as in wala mi gipahibalo kung unsa ilang mga plano, pero kuan kanang nanawag sa amo nga mga istasyon sa media gitawagan mi kung kay nakuha man nila ang manifest nga kinsa ang mga tao nga wala kauli or kinsa pod ang nakauli. Ang makauli lang o kinsa tong kuan kanang delikado ang kuan sitwasyon kay naay sakit, diba? So mao to nga gitawagan ko og mao to akong gisulti nga ana ila kong ibilin, wala kong gipahibalo sa akong sitwasyon nga na ako'y COVID. Og after mga pila ka minuto or mga buntag to siya interview or as 12 mga something na is mag-repatriate na by bus ang katong mga Pilipino nga dapat mo uli, pero dili mi makauban kay nalagay ko'y sakit. So mo tong akong gisulti sa media nga ana ang nahitabo sa ako, ila kong biyaan dito nga na ako'y sakit, og ila pong biyaan kauban ang akong kauban sa balay kay nalagay ko'y sakit og nadamay po siya. So gilang pagkauman to siguro ambot mga pila to ka minuto, dili na nako dili na nako siya makuan kung pila to ka minuto, pero gitawagan na pod ang akong kauban sa katong consul officer nga paapaso na lang daw mi no sa katong bus nga mo repatriate kay gikan sa consulate sa Philippine consulate, kay kuan kanang mo pasakyo na lang daw mi adto. So mo ato nga time nga nasuko kayo ko ato sa gobyerno. O yeah, nasuko kayo ko din ako limod nga kuan kanang suko kayo ko ato kay di ba kasabay gusto mamatay, di ba? Kung nakaskira tapos bilin kanila. So kato nga time wala na ko ato nag-expect nga makauli ko or what kasi kaibilin ko nila, pero ako ang akong huubos ato kay dugay na ko nag-OFW, dugay na kaayo since kuan 2001, tapos never ko na himong illegal. Nag-OFW ko nga tarong nga akong pagpang-apply sa mga agency, tapos tanan mag-follow ko sa kuan sa balao, di ba? Tapos gumikan lang sa gira, gumikan lang sa COVID to mabilin ko. Mauto nga nasuko kayo ko to nga time kay naapa ko'y anak nga nanginahanglan sa ako. Tapos di magani ko mamatay, magani ko namatay sa COVID kaduhan ako natakdan ato nga time sa pandemic, tapos mamatay na lang hinong ko sa kira kay ila kong ipilin, di ba? So mo atong ang kami gumikan sa among pagdali-dali kay gusto pud mi maka-appeal kay bahala na, di ba? Makahawa lang mi sa adto lang migbalik sa Lviv
kay lisod naman kaayo mo sakay og train at that time, kay grabe naman ka kiosk kaayo, tapos ang mga tao wala na nakasabot, tapos ang mga train stop na nga sa mga ubang train is dili na makabiyahe, or pang mga tram dili na makabiyahe, nag-stop na ang transpo kay nya martial law pag yun, di ba? Bawal ang maglakaw-lakaw, pero dili nila mapugan ng mga tao kung asa wala na ka makita ni mga tao sa gawas nga wala na kay balo kung asa mo sakay, kung unsay sakyan, kay ang uban na nga kuan na sila dito sa syudad, ang uban taga lain gud nga lugar sa Ukraine, gusto po sila makauli sa ilang pamilya. So ang among gibuhat adto nagtaksi na lang mi, pero basta mao daw to'y address nga gihatag sa amo, dito na daw namo pangitaon ang bus, pero nagkalisod-lisod mi atong pangita, kay pag abot namo dito asa gihatag nga location, dili gyud na makitaan ang mga Pilipino nga nakaparking nga bus, kay wala gihatag sa amo ang exact nga location ato. So feeling namo no na discriminate mi ato pag-ayo, gi-discriminate yun mi nila ato pag-ayo nga di ba sarili nimong kuan, sarili nimong kuan gobyerno nimo, tapos na discriminate ka gumikan sa COVID. Wala man, dili man na sala sa naas ka na, sala man na sa mga nasa gilang gisugo, kay mo may nag-discriminate sa imo nga ug naa day kay COVID, bahala nang gira, di ba? Sauon nimo diha unsa ka, basta kay na kay COVID diha na lang ka sa gira mabilin, yung mga ingana ba. So nasuko kayo ko adto sa katong consul officer, no, dili gyud nako siya adto madawat nga nakaabot mig Lviv adto by bus, sa init kaayo sa likod, kay dili may pasakyon sa unahan kay nalagi daw mi COVID. So dito mi sa lubot, kay grabe ka init ka na makina ng bus sa lubot, basta di nakakaginhawa, kay nagmask pag yung ka, kay nalagi kay COVID, dili ka pwede nga dili magmask, kay mao may required sa mga tao nga magmask jud, di ba? So kaluyan na nakaabot gihapon mi dito sa Kiev, ang among gibuhat sila naka-hotel sila dito, nag-stay sila, kay mao man ay sugo sa kuan atong labaw nga ma-stay sa hotel ang mga tao nga i-repatriate, di ba? Pero ang kami kay nami COVID, so di mi pwede makasagol sa mga daghan, naglain mig amo dito nako na feel jud ang discrimination mismo sa imong mga kaning mga kuan taga gobyerno nga usahay makaingon na lang gyud kang mga PI, di ba? Usahay makaingon na lang gyud kang PI, kay sila gani dapat mo facilitate kung naa kay gibati, pero gumikan gusto po siguro nila nga wala dili ambot, wala ko kay balo kung sa ilang reason, pero bahala na si Lord. Mao to pag-abot na mo dito sa Lviv, dito sila tanan sa hotel, naghotel sila, na sila'y kaon, na sila'y maayong tulog, tapos di ba kuan din sila, giasikaso kaayo sila, samtang ako ato nga na ako'y sakit, kami akong kauban nga na mga sakit, wala sila'y pakialam sa amo, wala namin nila gi-monitor kung unsay among asami, kung unsay among buhaton. Dito gyud nako na feel ang discrimination ato nga time nga nagtinarong mo tana ko amuron, di ba? Nagtinarong ko, tapos nagbayad ka, di ba? Magbayad ka sa uwa, magbayad ka sa imong PhilHealth, magbayad ka tanan sa imong tax, kay para makatabang ka sa atong gobyerno. Wala nimo una-una nga may paikuan uban bang mangganing, di ba? Makauban nimo nga mga kuan, mga bag-o lang nakaabot dito, wala may problema sa ako kung bisang kinsa lang ang gusto nila i-save, pero dapat pantay-pantay po nung tana, di so walay nagkuan sa amo nga kung asa mi, walay taga gobyerno nag-monitor kung asa mi, kung sa among plano. So nag-stay na lang mi og hostel pila ka adlaw. Nagpagaling nami mga kauban dito sa hostel nga mga laing lahi, mga Ukrainian, mga media sa international media, na ay mga ang uban po dito gikan pod og kuan, kadaghanan dito mga journalist nga nag-stay kay nagmonitor po sa gera. So why dito wala may discriminate, wala may nag-ingon sa amo nga ing ana
ing ani. So ug naay siren na magsaba na ang siren kay managan sa mi dito, magtago sa mi dito sa ilalom sa building kay para dili mi maig-an og mga bomba kung naman ganing bomba nga mosabog sa duol. So mao to na mga friends, mao to among kuan ato nga time. And then nama pa may uban nga mga kaila mo mga ka OFW nga wala po sila naka-apil og pauli og Pilipinas kay syempre sabog na ang Ukraine, dili na basta-basta nga makauli. Ang uban dili pod manguli kay mao lagi ang pangwarta, lagi bahala na og mag-unsa kay kung mahuman ang giyera makabalik pa man dayon dito anytime kay naa may mga um, residence ID, di ba? Mga TRC. Tapos karon nagplano mi nga dili na mapwede nga mag-stay pa mi dito og dugay kay wala na mahutdan naman sad mi kwarta nga ibayad na mo sa hostel, asa man sad mi magpuyo, di ba? Wala may libre. Nagkuan na lang mi nga mo cross na lang mi og border, tapos mga to na lang mi og laing nasod, mo try na lang mi og sulod sa laing nasod kung madawat ba mi or dili. Kana sa palaran na po na sa amo, no mga friends, dili na mo gina-expect nga ing ani. Ako sa una wala man ko nag-expect nga makasulod kog Netherlands, as in wala. Kay lisod man mga apply diri sa ubang pag-abot na mo Hungary na apoy mga religious group nga naga-voluntary sila og tabang sa mga kuan, mga refugee. So natoy isa ka family dito nga nagtabang sa amo, gitagaan mi nila og nakatulog mi sa ilang balay og isa ka gabi, tapos gipakaon mi, tapos pagkaugma gitagaan pa gyud mi nila og pambaon nga kwarta, no. Grabe kaayo ang among kuan, medyo blessed jud mi ato nga time nga bisan kuan mi gitagaan pa gihapon mi og mga tawo nga makatabang gyud sa amo. Tapos the time na nagkahiwalay-hiwalay na kami kay ang ako mga kauban nagkalain-lain na sila og plano. So ang ako ato walay mo uban, wala ko'y kauban nga mga to diri sa Netherlands. Ako lang balikan ang among pag-cross og border gikan sa Ukraine. Ilisod kaayo kay gikan mi og Lviv, nagsakay mi og bus, hadlo kaayo or van, hadlo kaayo kay syempre anay mga barricade, bawal na ka dito mag picture bawal ka dito mag videos, and bawal ka dito magtanaw sa mga military, nakamas tanan, dili ka pwede dito nga magkuan-kuan. And layo kaayo siya kay mo tawid pa siya sa bukid sa Carpathy Mountain para makatawid ka og border sa Hungary, kay layo gikan sa Lviv ang border sa Hungary. So gi-survive gihapon namo to, no mga friends. Pag-abot dito grabe ang mga tao dito hilakay, tapos pag-abot pa dito sa border grabe kataas kay nga pila kay syempre mo follow ka kay border baya na ikuan ka para ma-release ka dito and grabe pa to katugnaw imong tiil. Ang akong tiil ato grabe ka freezing na kayo kay tugnaw, halos dili na nako umaalis sa akong tiil tungod kay grabe na kaayong ka kuan kapoy, tapos gutom ana ba. Pag-abot pa dito inigtawid pa nimo dito inigtawid nimo gikan sa border sa Ukraine, matataka na imong passport, wala na kay lingi-lingi diretso na ka dito sunod nga border pila ka meter mo na punto siya yung border sa Hungary. So magpa-documentation na sad ka dito, tataka na sad ang imong kuan dito, ang imong passport, mutawid ka dito kay para kuan. So kadto nga mga gabi murag kuan unforgettable jud to para sa amo, di gyud na makalimtan kay grabe ang among naagian dito nga atong time, wala na mo gi-expect nga ang ato da ito. So mo to na nakaabot ko rin Netherlands, nakipagsapalaran ko diri ako ra isa, na-hold ko diri sa may Austria, gikan ko og Hungary. So tanan magud diha border sa Germany is stricto gyud kay that time, kay murag diha gyud ang pinakabungad sa European country pag magasulod na ka as a refugee. So
gihold nila tanan ang mga tawo nga walay European ID, no, di pa naog nila. So ako ato struggle na sad ko ato kay ako ra gud isa, tapos pila ko adto ka oras nga na-detain dito sa immigration sa border. Kay syempre gikan kog Ukraine, gi documentation pa ana, tapos moto after that mga pila ka oras, pero naaman say kanang naman say mga pan dito og mainom, kay na may mga murag na apoy mga donation dito gikan sa gobyerno nga pagkaon. Pero itong pinakadako nga kuan nila kanang camp, dili na pwede makasulod bisang gabi na kayo, so gipapauli na ang uban. So dito na mi sa katong gamay nga camp gidala kay mo toy available. O 1 week ko dito nag-stay, wala ko kay balo kay ang uban nagkagamay na lang mi dito. So akong gipangutana ang katong in charge nila dito, libre ka kaon, tulog, kaon, ana lang, tapos makita na ko ang uban makagawas-gawas man. So ako wala jud ko idea, no, kay first time na ako unsay akong kapalaran ba ani nga nasod, di ba? Naligi ka sa Germany pero dili pwede makatrabaho kay kuan man ka, dili man ka English dili ka German language, wala kay idea kung unsaon nimo pagpanarbaho. Una ay ihatag pero wala kay balo. So dili pwede nga ato lang akong kinabuhi. So nangita ko og kuan kanang tubag sa akong mga pangutana. Naghilak na kayo ko ato, depressed kayo ko ato, tapos ang uban nga mga laing lahi ba, gitabangan ako nila nga murag kuan ko lagi, gi-comfort ko nila ba nga okay ra lagi daw, pero di gyud okay sa akong nauna, di gyud okay kay wala ko'y trabaho, tapos wala gani ko nakauli og Pilipinas, tapos maadto pa hinong ko dito tapos ako mga kauban mga laing lahi, dili mga Pilipino, dili makasabot ko sa akong gibati, di ba? So kung gipangutana ang in charge, ingon siya nako nga anytime pwede na daw ko mo travel kung asa daw ko gusto mo adto. Dito na ko murag nabuhayan jud ko sa akong loob, no, sa akong hunahuna nga nabuhay na akong kuan nga makalakaw ko, makahawa ko dito kay dili man ko, wala man ko nangayo dito og support sa ilang kuan gobyerno, gusto man ko manarbaho and dili ko. So mo tong nagkuan yun ko, naglakas loob yun ko ato nga mga ato yun ko dress Netherlands, bahala na kung unsay metabo. O kuan kaluyan sa Ginoo, nakaabot jud ko diri kuan 4 hours ang akong biyahe, tawid-tawid ko, dili man siya straight nga kuan lang, one kuan lang siya, one train lang yung masakyan, magbalhin-balhin kag train na intercity. Kay ang akong first akong gisakyan international, pag abot na ko og kuan katong kuan murag border na dito na og napugko, tapos transfer na sad kog laing train. Adto nga ako nahitabo ang adto nga akong kaagi sa pag adto na ko diri sa Netherlands. So kaluyan sa Ginoo nakaabot ko diri nga okay ra ko, wala ko nagbintal breakdown, wala ko na nasakit o kuan, wala ko nabuang sa akong problema sa kahadlok na ako nung kaluyan jud sa Ginoo. Dako gyud kaayo ang ikatabang nato nga magampo gyud ta permente sa Ginoo, bahala kung dili ta dato, bahala kung pobre ta. Pero ang isa nako nga nakuhaan og lesson is usahay dili gyud ka makarely permente sa gobyerno. Isa na ako siya nakuhaan og lesson nga dili gyud nato bisang OFW ta dili nato maasahan in 100% ang atong gobyerno. At that time gani, no, si Tatay Digong ang presidente ato, lisod siya nimo ma-explain maayo man gyud si Tatay Digong bisan pag unsaon, pero ang mga tao nga iyang gi-assign sa pag-repatriate kung ingon ana, maayo nga siya nga presidente unsa pagkakong lahi ng presidente ato nga time. So ambot lang kung naapabay makauli namo ato nga time bisang pila ka buok. Lisod kaayo, una-una nga
OFW ta pero usahay ma-discriminate ta sa atong kaugalingong nasod.